Hinadlangan ng baha ang pagsundo ng bridal car sa isang babaeng ikakasal. Mabuti na lang may naparaang jeep. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Here comes the bride, all pretty and dressed in white. Pero ang journey patungong altar ni Glyza, Ganun naman jeep talaga. malayong malayo sa ilang buwan niyang pinagplanuhan. Tirikman ang araw sa kanyang wedding day. Mataas naman ang tubig dahil sa high tide. Ang bridal car na susundo sana sa bride, napaatras sa takot na malubog sa baha. Ang event coordinator to the rescue at pumara ng bakanting pampasaherong jeep. At the moment, nasa jeep ako. Instead of bridal car, bridal jeep. Lumaki naman po ako na commuter, so sabi ko wala naman pong problema kung jeep. Ang groom na si John Lester napangiti nang makita ang kanyang bride sakay ng jeep. Sa araw na yon, hindi lang baha sa labas ang umapaw, kundi pag-iibigan sa loob ng simbahan. Ang mga nakatanggap ng best wishes, meron ding wish. Sana way before meron ng long-term and short-term goals yung local government para maibsan yung Pagbaha, yung pagbaha kasi parang nasanay na lang yung mga tao na every time every time na umuulan, ng malakas, babaha ka agad. Tapos matagal bago humupa. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ngalan ng pag-ibig, ika nga, hahamakin ang lahat. At para sa mag-asawang nag-isang dibdib sa Batanes, pinanindigan nila yan kahit pa sinalubong sila ng super bagyo. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Ang panata ng mga mag-asawa habang buhay na pagsasama sa hirap man o ginhawa. Ang kasal ni na Amiel at Madeline, isang buhay na patotoo. Dahil sa Malaparaiso dapat nakasalan nila sa Batanes, meron silang di inaasahang bisita, ang super bagyong Nando. Nung first few days po namin sa Batanes, actually very sunny, mainit, nakapag-tour pa po kami. The day before, doon nakita sa forecast na may paparating na bagyo. Nung day of the wedding, wala pang ulan in the morning. Naging hamon ang nagbabagong panahon. Ang langit dumilim at nanlisik. Ang hangin naging mabagsik. Hindi man daw napaghandaan ang unos sa kasalang Disyembre pa nakaplano. Pero I was trying to be calm kasi tumitingin din po ako dun sa coordinator namin for cues kung kailangan na naming umalis. Ika nga nila, rain or shine, wala na itong atrasan. Matapang nilang hinarap ang bagyo para mabasbasan ang kanilang pag-iisang dibdib. At tila mismong panahon ang nakiayon. Actual vows namin, yung I do's namin, hindi pa umuulan. After namin mag-I do and kiss the bride, doon na bumuhos na siya. Tapos na ang mahalagang bahagi ng kasal nang bumuhos ang ulan. Nagtakbuhan na sila para sumilong. Pero hindi pa ito ang huling unos na magkasama raw nilang haharapin sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Anything happens in our relationship, in our marriage, we can really weather through. Kahit anong storm pa yan, kayang-kaya lampasan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mapapaawit ang kahit na sino sa himig ng pag-ibig, gaya ng isang bride na sariling tinig ang handog sa dream wedding nila ng kanyang irog. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Narinig ang pambihirang himig mula sa boses na punong-puno ng pag-ibig. Pangarap ko ang ibigin ka. Mga luha ng pagkagalak at pasasalamat ang bumalot sa sagradong kasal ng bride na si Cyril sa groom na si Eric. Ikaw na lang ang siya
ang kanilang pagmamahalan, umigting nang muli silang pagtagpuin ng tadhana matapos magkalayo ng landas. Pinangarap ko kasi siya talagang ibigan. Crush ko kasi siya. Wedding singer ako and music teacher. So, non-negotiable ko kapag ako ikakasal sa tamang tao, gusto ko, kakantaan ko siya. Sa kanilang pag-iisang dibdib, ang boses ng kanyang sinta ang sandaling anyay na nanatili sa kanyang gunita. Nagpipigil ako ng luha. Kasi sabi namin, walang iiyak. Tapos wala, naiyak talaga ako. Ang kanilang pangako sa isa't isa. At sa habang panahon, ikaw ay makasama. Yun talaga yung vow namin kay Lord. Pangarap ko ang ibigin ka. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.